tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Hindi mo ba napaplansya yung blouse ko? Pinaliguan ko kasi yung bunso natin eh. Oo, nakapaligo na ang bunso. Bakit di mo pa plansyahin? Bete, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit hindi mo pa plansahin? Kaya mo naman. Anong inaabuso kita? Dati mo nung ginagawa ito ang plansyahin ang mga damit ko. Oo nga, pero hindi ba't usapan lang natin? Laplansahin kong blouse mo kung may oras ako. At kung gusto ko. Hindi yung inuutusan mo kung plansahin ang blouse mo na kahit kaya mo iuutos mo pa sa akin. Ang dami-dami mong sinasabi. Hindi ka lang nabigyan ng balato mo bitter ka na. At bakit nga pala maghanap ka pa ng balato? Pagkain mo pa nga lang sobra-sobra na sa balatong dapat ibigay ko. Bete, nakakasig ka naman ng damdamin. Oh, ano pang tinutunganga mo dyan? Plansahin mo na ang blouse ko at nang makaalis na ako. Ay, alam mo, nagiging imposible na ang ugali ng anak mo, Apyo. Biruin mo nagdisgrasya lang ang manugang mo kung tratuhin niya ay parang ibang tao. Kasalanan ba ni Greg kung hindi pa siya makapagtrabaho? Ang tingin kasi sa sarili ang taas-taas na dahil sa dami ng perang nahahawakan. Ay, nahihiya na nga ako sa manugang mo Ang bait-bait na tao. Pero hindi man lang maiparamdam ng anak mo ang pagmamahal at pag-aaruga niya sa kanya. Samantalang, kaya siya nagkaganon ay dahil sa pagtatrabaho niya. Hindi naman ganyan ang ugali ng anak mo anong nagagawa nga naman ng pera, oo. Alam mo, palagay ko dati ng ugali ng anak mo yan. Kaya lang hindi lamang niya maipakita noong wala pa siyang pera. Kaya ngayong marami na siyang pera. Yan, lumalabas na ang totoo niyang kulay. Dahil kahit ano ang gawin o sabihin niya, hindi siya basta-basta masisita. Dahil nga may pera itong maipagmamalaki. Ako na nga ang bumabawi sa malugang mo sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya sa paglinis ng bahay. Kasi pag dumating na marumi ang bahay, bubungangaan na naman siya ng anak mo. Oh, ano na ang mga ito? Bakit ang dami-daming groceries? Ito ba ang galing sa truck na dumating kanina? Oo, Aanhin mo ang karaming groceries na ito. Huwag mong sabing ako ang magbabayad ng mga ito. sinabi ko ba na ikaw? Kung ganon, kanino ang karaming groceries na ito? Sa akin. Ano? Sa iyo? Oh, bakit? Nagtataka ka ba? Dati naman akong may grocery Mukhang nanalo ka rin sa loto, Hindi mo man lang sinabi sa akin. Oh, akin na ang pera mo. Bakit ko naman ibibigay sa'yo ang natitira kong pera? Hindi ba dapat? Ako ang babae. Ako ang dapat ang humahawak ng pera. Wala na akong pera. Ibinili ko na lahat ng mga paninda ko. Dahil muli kong itatayo yung dati kong grocery store. Ito ba ang pinagmamalaki mo? Ang barya-barya na kita? Nagpapasalamat nga ako at hindi mo ko binigyan ng balato Dahil kung gayon pa lang,
na wala kang ibibigay na balato sa akin. Kung makapangutos ka wagas. Paano na naman kaya kung binalatuhan mo nga ako? Baka hindi lang pamamlansya ng iuutos mo sa akin. Baka paglalaban ng mga damit mo, papagawa mo na rin sa akin. Nagkapera ka lang, yabang mo na. Kalalaki mong tao, magdrama ka. Makaalis na nga. O, kumusta? Dumating na ba ang mga in-order mong pang-grocery? Oo, kuya. Na-i-display ko na nga. Kaya, abot-abot ang pasasalamat ko sa iyo eh. Kung hindi dahil sa iyo, lagi na lamang insultong aabutin ko sa asawa ko. Ikaw naman, sino ba naman na magtutulungan kundi tayo na magkapatid? Dadalawa na nga lang tayo, hindi pa ba tayo magtutulungan? Ang totoo niyan nagkapag-imod naman ako doon sa abroad. At yung naipon ko, siya kung binigay sa'yo. Ang bayad sa mga perang hindi binigay ng asawa ko sa'yo. Kuya, hindi ako titigil ang magpapasalamat sa iyo. Mapapanatag ang loob ko kung tatanggapin mo ito. Dahil pera mo naman talaga ang mga to. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Oh, hipag. Nasugod ka. Bakit? Ang asawa mo nasaan? Namamalengke ng paninda niya sa grocery niya. Bakit? Kung wala siya, sa'yo ko nasasabihin kung ganon. Ang alin? Isinugod ko sa ospital ang asawa ko at malubha ang kanyang lagay. Hindi ko mabuksan ang kanyang account dahil nalimutan ko ang kanyang PIN code. Kaya sana, pahiramin mo naman ako kahit 10,000 lang. Oh, bakit ka tumawa? Naintindihan mo ba ang sinabi ko? Ang sabi ko... Umuutang ka ng 10,000. Ang kapal din ng mukha mo, no? Na humiram sa akin. Baka nakakalimutan mo kung paano mo ako pinahiya nang minsang lumapit din ako sa iyo. Nangailangan din ako ng pera nang lumapit ka sa akin. Pwes, pares lang tayo kung ganon. Dahil nangangailangan din ako ng pera ngayon. Pero hindi kasing urgent, tulad ng urgency na makahiram ako ng pera. Dahil kulang ang perang pang-opera ng asawa ko. Nangangailangan din ang anak ko ng dugo noon. Pero, ipinagkait mo ang tulong mo. Hindi ko pinagkait ang tulong ko. Kailangan lamang ng anak ko ang pera ng mga panahong yun. Kaya... Ikinalulungkot ko. Kailangan din ng mga anak ko ang pera ko. Alam ng lahat na nanalo ka sa loto. Kaya alam ko na marami kang pera. Sapat sa pangangailangan ninyong mag-anak. Wala kang pakialam kung nanalo ako sa loto o hindi. Parang awa mo na, Betty. Kailangan maopera ng asawa ko. Kung hindi, ikamamatay niya. Ikinamatay din sana ng anak ko ang pagsaling ng dugo sa kanya. Pero ipinagkait mo ang tulong mo. Dahil lamang ba sa ilang kala mong ipinagkait ko ang tulong ko? Pagkakaitan mo na rin ako ng tulong. Nagawan ko ng paraan ang pangangailangan yon. Kaya kung mahal mo ang asawan mo, ay gawan mo rin ng paraan. Parang awa mo na, Betty. Mamamatay ang asawa ko kung hindi siya mauoperahan. Kaya maawa ka naman, Betty. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin kaagad?
na may karamdaman palang kuya. Hindi ko rin alam na may karamdaman siya eh. Inilihim niya sa akin ang kanyang sakit. Nang ipagtapat niya sa akin ay huli na dahil hindi na pwedeng maagapan pa. Kuya, bakit mo kasi inilihim sakit mo? Wala ba akong kwentang kapatid sa'yo para ilihim mo sa akin ang sakit mo? Sabi sa akin nang tinanong ko siya kung bakit niya inilihim ay dahil ayaw daw niya tayong pangalalahanin pa. At para natin may magamit sa pagpo-hospital niya ng konting halagang naipon niya para sa aming mga anak. Napakabuting kapatid ng asawa mo, ate. Kapakanan pa rin ng mga mahal niya sa buhay. Ang iniisip niya, hindi ang sarili niya. Greg! Sige, maiwan ko muna kayo mag-asawa. Heto ang abonoy ko. 20,000 ito. 20 mil! Isaksak mo yan sa baga mo! Ang yabang mo naman. Nagbibigay na nga kami ng abuloy. Ikaw pa itong nagmamalaki. Pwede ba? Igala mo naman ang labi ng asawa ko! Ayoko makita ang pagmumukha mo! Kaya umalis ka na! Umalis ka na! Sandali lang, ate. Bakit naman ganon? Asawa ko yung pinagtatabuyan mo. Magkapamilya tayo. Greg, nire-respeto kita. Pero ikinalulungkot ko, paalisin mo na yung asawa mo. Alang-alang sa katahimikan ng burol ng asawa ko. Greg, umuwi na nga tayo. Siya nga itong tinutulungan. Siya pa ang ayaw. Kunwari pang ayaw tanggapin ang binibigay kong abuloy. Pero ang totoo, gustong-gusto naman. Umalis ka na, sabi. Umalis ka na! Nag-iisa ka lang. Kalalim ang sugat na nilika ng asawa ko sa'yo. Alam mo, naroon ako ng gabing yun. At nasaksiyan kong lahat. Sinabi lamang niya sa'yo na 20,000 ang laman. Kung nainsulto ka sa sinabi niya, ako nang humihingi ng... Kung ang asawa mo lamang ang dahilan, kaya ka nandito. Ikinalulungkot ko. Pwede ka nang umalis. Ate, Hindi ko mapapatawad ang asawa mo. Dahil siya ang pumatay sa asawa. How lucky am I to have you, baby. Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you. I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same. alam mo bang may tuturing kong sarili ko na napakaswerte. Bakit naman? Kasi nagkaroon ako ng kliyenteng hindi lamang maganda, kundi generous din. Ikaw ang humango sa buhay ko, Edward. Nasa sa iyo ang pangarap kong lalaki. Gwapo, higit sa lahat, mapera. Bakit? Ang asawa mo ba hindi mapera? Ang asawa ko? Naku, wala siya sa kalingkingan mo. Hindi marunong dumiskarte sa buhay. Kontento na kung ano ang meron siya. Walang pangarap sa buhay. Hindi kaya tayo ang itinadhana ng kapalaran? Kasi pareho lang din ang kapalaran natin pagdating sa asawa. Ang asawa ko, nga't masipag sa gawaing bahay, pero tabad naman na mag-ayos ng sarili. Madalas, napagkakamalang nakakatanda kong kapatid kapag magkasama kaming dalawa. Nasaan siya ngayon? Nasa Australia. Kasama ang lahat naming anak. Kaya ako pag-time lang lamang. Ang swerte naman ng babaeng napangasawa mo.
Magkaroon ba naman siya ng asawang tulad mo? Magaling sa lahat. Magaling manamit. Magaling sa negosyo. At higit sa lahat, ay magaling sa kama. Naiingit nga rin ako sa asawa mo dahil ikaw ang kanyang napangasawa. Kung ikaw lang sana ang napangasawa ko, siguro ako na ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Oo, di kung gusto mo. Habang wala siya, ay pwede mo akong maging asawa. Talaga? Oo, hindi ako nagpibiro. Dahil totoo, umiibig na ako sa iyo. Noon pa lamang, una kitang nakita. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang Saan hahantong ang nakaw na pagtatagpo ni Betty at ang business partner nito? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. mga alaala nating di malilimutan. Kay sarap ng ating suyuan, lagi kong natatandaan, maligayang araw na